Kumusta? Umupo na kayo ng komportable at maghanda tayong maglakbay sa pinakamalayong hangganan ng ating pag-unawa sa kung ano ang totoo. Isipin nyo, nakatingin kayo sa salamin, itinaas ninyo ang inyong kanang kamay, at ang inyong refleksyon ay masunuring itinaas ang kaliwa. Lahat ay simetriko, lahat ay tama. Pero ngayon, isipin nyo na bigla, ang refleksyon na yan ay hindi lang basta ginaya ang ginawa nyo. Pero kumindat ito sa inyo kahit hindi naman kayo kumindat. Parang simula ng isang horror movie, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na posibleng may nangyayaring ganito sa mismong universo? Paano kung ang ating realidad ay isang malaking salamin at ang refleksyon nito ay hindi natugma sa orihinal? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kamangha-mangha at eleganteng teorya na nagmumungkahi na ang ating universo ay may kakambal, isang anti-universo na umiiral sa kabilang dako ng Big Bang. Ang teoryang ito ay hindi lang maganda. Maaari nitong bigyan ng sagot ang pinakabuod ng mga tanong. Bakit tayo umiiral? Ano ang dark matter? At ano ang tunay na kalikasan ng oras? Ito ang kwento tungkol sa dakilang simetriya at kung paano ang kaunting paglabag dito ang maaaring susi sa lahat. Upang lubos na maunawaan ang ideyang ito, kailangan nating bumalik sa simula, sa sandali ng kapanganakan ng oras at kalawakan. Batay sa standard na modelo ng kosmolohiya, 13.8 bilyong taon na ang nakalipas, naganap ang Big Bang. Mula sa singularity, lumabas ang lahat ng enerhiya at matter na bumubuo sa lahat ng nakikita natin. Sinasabi ng pisika na sa primordial na apoy na ito, ang enerhiya ay dapat na lumikha ng matter at antimatter sa eksaktong magkatumbas na dami. Para sa bawat particle, tulad ng proton o electron, dapat na lumabas ang kambal nitong antiparticle, ang antiproton or positron. Pareho sila ng mass, pero magkasalungat ang kanilang karga. At dito lumilitaw ang unang malaking misteryo. Kapag nagtagpo ang isang particle at ang antiparticle nito, nag-a-annihilate sila, naglaho sa isang kisap ng dalisay na enerhiya. Kung magkapareho ang dami nila, ang lahat ng matter sa universo ay dapat na nagwasak sa sarili nito sa unang mga sandali pa lamang matapos ang Big Bang, na nag-iwan lamang ng lumalamig na dagat ng radyasyon. Pero hindi iyon nangyari. Umiiral kayo. Sinasabi ko ang mga salitang ito. Mayroong mga kalawakan, bituin, at planeta. Ibig sabihin, sa hindi malamang dahilan, sa bawat bilyong pares ng particle-antiparticle, mayroong isang sobra na particle ng matter. Ang napakaliit na pagkabalansing ito, isa sa bilyon, ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat. Ngunit saan ito nagmula? Ang standard na modelo ng particle physics, sa kabila ng lahat ng tagumpay nito, ay walang malinaw na sagot. Ito ang pinakamalaking hindi nalutas na problema sa kosmolohiya na kilala bilang baryonic asymmetry ng universo. At sa pagtatangkang lutasin ito, doon ipinanganak ang ideya tungkol sa salamin ng kosmos. Kaya, mas lalo nating titignan itong problema ng kawalan ng balance o imbalance. Isipin ninyo ang isang timbangan na perpektong balance. Sa isang panig, ilalagay natin ang lahat ng matter na nabuo mula sa Big Bang at sa kabilang panig naman ang lahat ng antimatter. Ayon sa teorya, dapat mananatili itong perpektong pantay. Pero ang realidad na nakikita natin ay sumisigaw ng kabaliktaran. Ang panig ng matter ay kitang-kitang mas mabigat. Halos wala talagang antimatter sa universo na ating naoobserbahan. Nakakagawa tayo nito sa mga particle accelerator sa napakaliit na segundo lamang. Minsan nabubuo rin ito sa mga matitinding pangyayari sa kalawakan. Pero
hindi ito bumubuo ng mga galaxy or bituin. Ang buong universo na nakikita natin ay gawa sa matter. Hindi lang ito simpleng pagkakamali sa statistika. Isa itong fundamental na katangian ng ating mundo. Ang Soviet physicist at dissident na si Andrei Sakharov noong taong 1967, 1967 pa ay naglatag na ng tatlong kondisyon na dapat nangyari sa maagang universo para magkaroon ng ganitong kawalan ng balance. Una, ang mga proseso na lumalabag sa pagpapanatili ng baryon number. Ibig sabihin, pinapayagan ang mga proton at neutron na maging ibang particle. Pangalawa, ang paglabag sa mga fundamental na symmetry na kilala bilang C at CP symmetries na tatalakayin pa natin ng mas detalyado. At pangatlo, ang paglabag sa thermal equilibrium. Ang problema, ang mga batas ng pisika na alam natin, kahit pakasama ang mga kondisyong ito, ay hindi kayang ipaliwanag ang sobrang dami ng matter na ating nakikita. Ang nakukuha nating kalkulasyon ay napakaliit, mas mababa ng maraming order of magnitude kaysa sa kailangan. Parang sinubukan mong ipaliwanag ang pagkakaroon ng karagatan gamit lang ang isang patak ng tubig. Maraming exotic theories ang iminungkahi ng mga pisiko, kasama ang mga bagong particle at interaksyon, pero wala pa ring napatunayan sa eksperimento. Ang problema ay nananatili. Bakit hindi ba walang laman ang mundo? Bakit tayo narito? Ang ideya ng mirror universe ay nag-aalok ng radikal na ibang pananaw. Baka hindi tayo sa tamang lugar naghahanap ng sagot. Baka wala namang kawalan ng balanse. Upang maunawaan kung paano nangyayari ang lahat ng ito, kailangan nating talakayin ang konsepto ng simetriya. Sa mundo ng pisika, ang simetriya ay hindi lamang tungkol sa estetika. Ito ang isa sa pinakamahuhusay na prinsipyo na ginagamit natin sa pagbubuo ng mga teorya. Ang ibig sabihin ng simetriya ay kung gagawa ka ng isang tiyak na transformasyon sa isang sistema, ang mga batas ng pisika na naglalarawan dito ay mananatiling hindi nagbabago. Titingnan natin ang tatlong pangunahing diskretong simetriya na mahalaga sa ating kwento. Ang una ay ang charge symmetry o C-symmetria. Sinasabi nito na kung kukuha ka ng anumang pisikal na sistema at papalitan mo ang lahat ng partikulo nito ng kani-kanilang antipartikulo, halimbawa, elektron sa positron, proton sa antiproton, at iba pa. Ang bagong mundong ito na gawa sa antimaterya ay susunod sa parehong batas ng pisika. Halimbawa, ang isang atom ng antihydrogen na binubuo ng isang antiproton at positron ay dapat kumilos ng eksakto tulad ng ordinaryong atom ng hydrogen. Ang mga antas ng enerhiya nito, ang spektrum ng radyasyon, lahat ay dapat magkapareho. Sa loob ng mahabang panahon, kumbinsido ang mga pisiko na mahigpit na sinusunod ng kalikasan ang simetriyang ito. Tila napakanatural at napakaelegante. Ang universo ay hindi dapat gumawa ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng kaliwa at kanan, positibo at negatibo. Ito ay isang paniniwala sa isang fundamental na kawalang kinikilingan ng mga batas ng kalikasan. Isipin mong nakatingin ka sa mundo gamit ang isang mahiwagang salamin na nagpapalit ng lahat ng charge sa kabaligtaran nito. Ayon sa sisimetriya, ang mundong nakikita mo sa salamin na iyon ay dapat hindi mo maipagkaiba sa mundong kasalukuyan nating ginagalawan. Ngunit, gaya ng madalas mangyari sa agham, ang napakagandang teoryang ito ay nagkaroon ng matinding salpukan sa isang matigas na katotohanan. Ipinakita nito na kahit sa perpektong mekanismong ito, mayroong butas. Ang butas na ito ang naging unang pahiwatig
na ang salamin ng universo ay hindi pala ganap na perpekto. Ang pangalawang fundamental na simetriya ay tinatawag na paridad or p-simetriya. Ito ay tumutukoy sa pagbaligtad sa espasyo or spatial inversion. Kung susumahin, ito ang pagiging simetriko ng kaliwa at kanan. Ipagpalagay na gumagawa ka ng isang komplikadong mekanismo, halimbawa isang orasan. Sinasabi ng p-simetriya na kung gagawa ka ng eksaktong salamin na kopya nito, kung saan ang bawat kaliwang bahagi ay pinalitan ng kanang bahagi, ang mirror image na orasan ay gagana ng parehong-pareho gamit ang iisang batas. Sinasabi ng ating intuition na tama ito. Bakit ba mahalaga sa mga batas ng pisika kung kaliwang kamay o kanang kamay ang pinag-uusapan? Totoong sinusunod ng puwersa ng grabidad at elektromagnetismo ang simetriyang ito. Kung titingnan mo ang refleksyon ng solar system sa salamin, ang mga planeta ay iikot sa kabilang direksyon, ngunit ang batas ni na Kepler at Newton ay gagamana pa rin ng ganun din. Sa loob ng ilang dekada, inakala ng mga physicist na hindi kailanman mababali ang p-simetriya. Ngunit noong 1956, may nangyaring nagpabago sa pundasyon ng pisikal na mundo. Si Chen Wu, isang American physicist na may lahing Chinese, ay nagsagawa ng isang napakatalinong eksperimento sa pag-aaral ng beta decay ng cobalt-60 nuclei. Pinalamig niya ang mga nuclei malapit sa absolute zero at inilagay sa malakas na magnetic field upang ihanay ang mga spin ng mga nucleus sa iisang direksyon. Pagkatapos, inobserbahan niya kung saan patungo ang mga elektron na lumalabas sa decay. Kung nagpapatuloy ang p-simetriya, ang mga elektron ay dapat lumabas ng may pantay na posibilidad patungo sa direksyon ng spin at sa kabaligtaran. Ngunit nakakagulat ang resulta. Napakaraming elektron ang lumabas sa isang striktong direksyon lamang. Ang mundong sinasalamin ay hindi kumikilos tulad ng ating mundo. Natuklasan na ang weak nuclear interaction ang responsable para sa beta decay ay labis na lumalabag sa p-simetriya. Sa fundamental na antas, may pagkakaiba ang universo sa kaliwa at kanan. Para itong matuklasan mo na ang isang screw na pakaliwa ang ikot ay kumikilos ng lubhang iba sa screw na pakanan ang ikot. Ang salamin ng universo ay nagpakita ng unang lamat. Ang pagkadiskubre na nasisira pala ang C at P symmetries ay talagang nakakagulat. Tila ba ang kalikasan ay mapaglaro, walang balance at asimetriko. Pero ang mga physicist ay matitiyaga. Nag-isip sila, paano kung pagsamahin natin ang dalawang sirang symmetry na ito? Paano kung sabay nating gamitin ang dalawang pagbabago? Ito ang tinatawag na CP symmetry. Sinasabi nito na kung kukunin mo ang isang pisikal na proseso, papalitan mo ang lahat ng particle ng antiparticle, C transformation, at sabay mo itong isasalamin, P transformation, ang bagong proseso na makukuha mo ay susunod sa parehong batas. Ito ay parang pagtatangkang ayusin ang isang sirang salamin sa pamamagitan ng pagdikit ng mga basag na piraso nito. Kung ang karaniwang salamin, p-symmetry, ay nabasag at ang antimatter na salamin, c-symmetry, ay nabasag din, posibleng ang salamin ng antimatter, CP, ay perpekto pa rin. Ang bago at pinagsamang symmetry na ito ay tila mas matibay. Ibinabalik nito ang isang uri ng balanse. Halimbawa, sa eksperimento ni Madam Wu, kung titingnan natin ang salamin ng pagkasira ng mga antinuclein ng cobalt, ang mga positron, anti-electron, ay lalabas sa eksaktong paraan kung paano lumabas ang mga elektron sa ating mundo.
Sa loob ng ilang panahon, tila na ibalik na ang kaayusan at ang CP symmetry ang tunay na batas ng kalikasan. Napakahalaga nito dahil tulad ng ating natatandaan, ang paglabag sa CP symmetry ay isa sa mga kondisyon ni Sakharov upang ipaliwanag ang pagkakaroon ng labis na materya. Kung ang CP symmetry ay ganap, ang bilis ng mga reaksyon na lumilikha ng matter ay eksaktong katumbas ng bilis ng mga reaksyon na lumilikha ng antimatter at wala sanang anumang pagkakaiba o kawalan ng balanse. Ngunit noong 1964, 1964, habang pinag-aaralan ng mga physicist na sina James Cronin at Val Fitch ang pagkasira ng mga kakaibang particle na tinatawag na neutral kaons, nadiskubre nila ang isang napakaliit ngunit hindi matatawarang paglabag maging sa pinagsamang symmetry na ito. Lumabas na kahit ang CP salamin ay medyo baluktot. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay sa kanila ng Premyo Nobel at ito ang pangalawa at mas matinding dagok sa ideya ng isang perpektong simetriko na mundo. Ngunit kasabay nito, nagbigay din ito ng pag-asa sapagkat ang paglabag na ito, kahit na mahina, ay siyang eksaktong kailangan upang ipaliwanag kung bakit tayo naririto. Kung gayon, lumalabas na sira ang C-simetriya, sira rin ang P-simetriya. Maging ang pinagsama nilang C-P-simetriya ay bahagyaring lumabag. Tila ang buong universo ay nakatayo sa kawalang simetriya at imperpeksyon. Pero may nakatago pa ang mga physicist na huling alas, ang pinakamahalagang baraha. Ito ang pangatlong batayang simetriya, ang simetriya ng pagbabalik ng oras o T-simetriya. Ayon dito, kung ire-record mo sa video ang anumang pisikal na proseso at i-play mo pabalik, ang mapapanood mo ay sumusunod din sa batas ng pisika. Sa antas na makroskopiko, sa malaking sukatan. Tila mali ito dahil sa ikalawang batas ng termodinamika. Ang entropiya or kalat ay laging tumataas. Ang basong nahulog sa mesa at nagkawatak-watak ay hindi kailanman magbubuo muli ng kusa at lulundag pabalik sa mesa kahit pabaliktarin mo ang oras. Ngunit sa antas ng batayang interaksyon ng individual na mga particle, karamihan sa mga proseso ay nababaligtad sa oras. Halimbawa, ang pagbangga ng dalawang bola sa bilyar kapag inulit ng pabalik ay mukhang ganap na makatotohanan. Ang mga equation sa pisika na naglalarawan ng grabidad, elektromagnetismo, at malakas na interaksyong nuklear ay hindi nagbabago kung papalitan natin ang oras na T ng minus time. Ngunit tulad ng sa CP simetriya, natuklasan na ang mahinang interaksyon ay lumalabag din sa T-simetriya. Ang mga proseso na may kinalaman sa neutral kaon, kapag ibinalik sa oras, ay nangyayari ng may bahagyang ibang posibilidad kumpara sa diretso. Tila sa pinakapangunahing antas, ang oras ay may nakasanayang direksyon, sarili nitong pana. Kaya ang lahat ng tatlong discrete na simetriya, ang C, P at T ay lumabas na hiwalay na nilabag. Ang universo ay hindi simetriko patungkol sa pagpapalit ng mga particle sa antiparticle. Hindi simetriko sa pagbaligtad sa salamin, mirror reflection, at hindi simetriko sa pagbaliktad ng oras. Ito ay parang isang estatwa na bali ang kanang kamay, bali ang kaliwang paa, at nakahilig pa mismo. Pero paano kung pagmasdan natin ang tatlong pagbabagong ito ng sabay-sabay? At narito na tayo sa rurok ng kwento ng mga simetriya. Ang dakila at marahil ay hindi masisirang teorema, ang CPT theorem. Sinasabi nito na kung gagamitin mo sa anumang physical system ang tatlong transformation ng sabay-sabay, palitan ang mga particle ng antiparticle, C, salaminin, P,
at baliktarin ang takbo ng oras, pati ang mabubuong system ay ganap na walang pinagkaiba sa orihinal pagdating sa mga batas ng physics. Ang CPT symmetry ay hindi lang basta haka-haka. Ito ay isang fundamental theorem na pinatunayan sa loob ng quantum field theory sa ilalim ng napakalahat at makatuwirang mga kondisyon. Kasama rito ang Lorentz invariance na ang mga batas ng physics ay pareho para sa lahat ng observer at causality o ang ugnayan ng sanhi at epekto. Sa ngayon, wala pang kahit isang experimental fact ang nakikitang lumalabag o sumasalungat sa CPT symmetry. Ito ang huling kuta natin ng kaayusan sa mundo ng mga nilabag na simetriya. Para bang mayroon kang isang baluktot na bagay. Pero kung titingnan mo ang refleksyon nito sa isang baluktot na salamin sa loob ng isang silid, kung saan umaatras ang oras, ang makikita mo ay isang bagay na perpekto. Ang CPT theorem ay may napakalalim na implikasyon. Halimbawa, lumalabas na ang mass at lifetime ng isang particle ay dapat na eksaktong kapareho ng mass at lifetime ng antiparticle nito. Anumang pagkakaiba, gaano man kaliit, sa mga parameter na ito ay magdudulot ng tuluyang pagbagsak ng buong modernong physics. Sinukat ng mga experimenter nang may hindi kapanipaniwalang katumpakan ang mass ng proton at antiproton at lumabas na magkatumbas nga ang mga ito na may presisyon na hanggang 2 bilyong bahagi ng 1%. Ang CPT symmetry ay nakakayanan ang lahat ng pagsubok. Kaya naman, dito nagtanong ng isang henyong tanong ang mga may akda ng teorya ng mirror universe. Paano kung ang symmetry na ito ay hindi lang nalalapat sa mga individual na proseso sa loob ng universo, kundi sa universo mismo, sa kabuuan nito? Paano kung ang ating universo ay isa lamang bahagi ng isang mas malaking sistem na sa kabuuan ay CPT symmetric? Ang ideyang ito na inihain ng mga physicist mula sa Perimeter Institute sa Canada, kabilang na si Neil Turok, ay isang teoryang tumatalikwas sa lahat ng ating alam. Ayon sa kanilang hypothesis, ang Big Bang ay hindi ang simula ng lahat mula sa kawalan. Sa halip, ito raw ay ang sandali ng pagkapanganak ng isang pares, ang universo at ang anti-universo. Ang ating universo na puno ng materya ay sumulong sa oras mula sa Big Bang. Ang kambal naman nito, ang anti-universo na puno ng antimaterya ay humiwalay mula rin sa parehong punto, ngunit mula sa ating pananaw ay sumulong pa atras sa oras. Isipin mo ang ibabaw ng lawa kung saan bumagsak ang isang bato. Mula sa pinagbagsakan, kumakalat ang mga alon sa lahat ng direksyon. Ngayon, isipin na sa apat na dimensional na space-time, ang Big Bang ay parang puntong iyon. Mula roon, kumalat ang ating universo sa isang direksyon ng oras at ang kambal nito ay kumalat sa kabaligtaran. Ang anti-universong ito ay isang eksaktong CPT reflection ng sa atin. Ibig sabihin, gawa ito sa antimaterya si Harge transformation. Ang mga spatial coordinate nito ay kabaligtaran, arity transformation. At para sa atin, ang oras nito ay umaagos patras, time reversal. Kung titingnan mo naman ito ng isang hypothetical na tagapagmasid sa anti-universo na iyon, lahat ay normal para sa kanila. Para sa kanila, ang kanilang universo ang umaabante at nag-e-evolve pasulong at tayo na binubuo ng antimaterya ang gumagalaw paatras. Ang konsepto ng pasulong at paatras sa oras ay nagiging relatibo. Ang buong pananaw na ito ay nagbabalik ng pandaigdigang balanse at simetriya. Ang buong sistemang may dalawang bahagi na ito na maaari nating tawaging multiverse ay CPT symmetrical at perpekto. Wala itong labis na materya kumpara sa antimaterya.
pantay ang dami ng bawat isa, magkahiwalay lang sa dalawang kalahati. Hindi ito nagmula sa kawalan. Ito ay likas na estado na may zero total energy at zero baryon number. Ito ay simpleng umiiral. Tingnan natin ng mas malalim kung paanong ang hypothesis na ito ay talagang matikas, kung paanong lutasin ang problema ng baryon asymmetry. Naaalala natin na ang palaisipan ay, saan ba talaga naglaho ang lahat ng antimatter na dapat sanang nabuo kasabay ng matter noong Big Bang? Ang karaniwang pamamaraan ay naghahanap ng isang prosesong pisikal noong early universe na lumikha ng bahagyang kalabisan ng matter kaysa sa antimatter. Ngunit ang teorya ng salaming universo ay nagsasabing nagkakamali kayo sa pinagtutuunan ng pansin. Walang kalabisan, walang paglabag sa balanse. Ang matter at antimatter ay ipinanganak ng eksaktong pantay. Sadyang ang lahat ng matter ay napunta sa ating bahagi ng mundo at ang lahat ng antimatter ay nasa kabilang bahagi. Para itong sitwasyon na sinusubukan mong intindihin kung bakit yelo lang ang nasa North Pole ng Earth nang hindi mo alam na mayroon ding South Pole kung saan yelo rin lang ang makikita. Ang problema ay wala sa proseso ng pagbuo ng yelo, kundi sa katotohanan ng kalahati lang ng kabuuan ang nakikita mo. Sa modelong ito, hindi na kailangang magpakilala ng mga bagong exotic particles o interaksyon na lumalabag sa baryon number na siyang kailangan sa Sakharov conditions. Ang mismong istruktura ng space-time, ang mismong pagiging dalawa, duality ng pagkapanganak ng mundo mula sa Big Bang, ang nagbibigay ng kailangang paghihiwalay. Ang solusyon na ito ay may kamanghamanghang kapayakan at kagandahan, mga katangiang laging hinahangaan sa theoretical physics. Sa halip na komplikahin pa ang modelo ng early universe sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga bagong entidad, iminumungkahi nitong baguhin ang mismong paradigma, ang ating pananaw sa kung ano ba talaga ang Big Bang. Kaya naman, ang Big Bang ay tumitigil na maging absolutong simula ng panahon. Sa halip, ito ay nagiging punto ng simetriya, isang uri ng tuktok ng burol kung saan nagkahiwalay at bumaba ang dalawang magkakambal na mundo. Dahil dito, ang misteryo na bumabagabag sa mga cosmologist sa loob ng mahigit kalahating siglo ay maaaring hindi pala talaga misteryo, kundi bunga lamang ng ating limitadong pananaw sa kaayusan ng kosmos. Tayo ay nabubuhay lamang sa isang panig ng salamin at hindi natin nakikita kung ano ang nangyayari sa kabila. Ngayon, pag-usapan nun natin kung ano ba talaga ang hitsura ng mirror universe na ito. Naunawaan na natin na binubuo ito ng antimatter. Ibig sabihin, mayroon doong mga anti-star na nagbibigay ng liwanag gamit ang mga antiphoton at mga anti-galaxy na umiikot sa paligid ng mga sentrong gawa sa antimatter. Kung makakapagpadala tayo ng probe doon, sandali lang, magiging abo ito or mag-a-annihilate sa oras na dumikit ito sa anumang ordinaryong particle. Pero ang pinakakapanapanabik ay ang mga katangian nito sa espasyo at oras. Ito ay isang p-refleksyon ng ating universo. Nangangahulugan ito na lahat ng chiral na katangian o yaong tinatawag nating kaliwat kanan na oryentasyon ay baliktad. Halimbawa, sa ating mundo, lahat ng amino acid na bumubuo sa ating mga protina at buhay ay left-handed o kaliwa ang ikot. Sa anti-universe, lahat ng anyo ng buhay, kung mayroon man, ay bubuuin ng right-handed na anti-amino acid. Ang weak interaction na sa ating mundo ay may kakayahang tukuyin ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan ay gagana ng pabaliktad doon. Sa ating mundo, lahat ng neutrino ay left-handed at lahat ng antineutrino ay right-handed.
Sa anti-universe, kabaligtaran ito. Lahat ng antineutrino ay magiging left-handed at ang neutrino naman ay right-handed. Ang pagbaliktad na ito ang susi sa isa pang malaking misteryo na tatalakayin natin sa lalong madaling panahon, ang misteryo ng dark matter. Pero ang pinakanakakabaliw na katangian ng universo na ito ay ang oras nito. Para sa atin, ang oras doon ay umaatras. Ano ang ibig sabihin nito? Isipin ninyo ang isang pelikula tungkol sa paglawak ng ating universo. Ang mga galaxy ay naghihiwalay at ang entropy ay tumataas. Kung mapapanood natin ang pelikula ng anti-universe, makikita natin na ang mga anti-galaxy ay naglalapitan at ang entropy nito ay tila bumababa mula sa ating pananaw. Gayunpaman, para sa mga naninirahan doon, kabaligtaran ng lahat. Para sa kanila, ang kanilang entropy ang tumataas at ang kanilang oras ang umaabante, habang ang ating universo naman ang tila humuhupa at nagiging isang singularity. Naglalabas ito ng malalalim na tanong sa filosofiya tungkol sa likas na katangian ng oras at causality. Ang arrow of time ba ay isang fundamental na katangian ng mundo o ito ba ay isang lokal na penomena lamang na nakadepende kung saang universo ka nakatayo? Dito, marahil ay may makatuwirang tanong na pumapasok sa isip ninyo. Hindi ba't ang lahat ng ito ay isa lamang magandang mathematical game o isang haka-haka na imposibleng patunayan sa totoong buhay? Ang bawat mahusay na teoryang siyentipiko ay dapat may hula na maaaring subukin sa eksperimento. At ang teorya ng mirror universe ay mayroong ganoong mga hula. At ang mga hulang ito ay tungkol sa isa sa pinakamahiwaga at pinakamahirap hanapin na particle, ang neutrino. Sa standard model ng particle physics, tanging ang left-handed neutrinos at right-handed antineutrinos lamang ang umiiral. Ang kanilang mirror partners, ang right-handed neutrinos at left-handed antineutrinos, ay wala sa kasalukuyang teorya. Ngunit, ang modelo ng CPT symmetric universe ay nangangailangan na umiral sila. Kung ang ating universo ay isang salaming refleksyon ng isang anti-universe, kung gayon, lahat ng particle ay dapat may kani-kanilang mirror partners. Dahil dito, dapat umiral ang right-handed neutrinos. Ipinapalagay ng mga author ng teorya na ang mga sterile or right-handed neutrinos na ito ay talagang totoo. Ngunit hindi sila nakikilahok sa weak interaction tulad ng kanilang left-handed na mga kapareha. Kaya naman, napakahirap nilang matuklasan. Nakikipag-ugnayan lamang sila sa ating mundo sa pamamagitan ng grabidad, gravity. Ngunit ang pinakamahalaga, hinuhulaan ng modelong ito ang masa ng mga particle na ito. Ipinapakita ng mga kalkulasyon na ang masa nito ay dapat napakalaki, humigit kumulang 10 sa 14 na power ng giga-electron volts, 10 sa kapangyarihan ng 14 na giga-electron volts, na trilyon-trilyong beses na mas mabigat kaysa sa isang proton. At dito tayo pumapasok sa pinakanakakaingganyong bahagi. Ang mga napakabibigat, stable, at nakikipag-ugnayang particle na ito sa pamamagitan ng grabidad na hinulaan batay sa pangkalahatang konsepto ng symmetry ay ang perpektong kandidato para gumanap bilang dark matter. Balikan muna natin saglit kung ano nga ba itong dark matter. Ito ang pangalawang pinakamalaking misteryo sa modernong kosmolohiya, kasunod ng baryon asymmetry. Napansin ng mga astronomo na masyadong mabilis umikot ang mga galaksy. Halos pareho ang bilis ng mga bituin sa labas at sa loob, na para bang ang galaksy ay isang matigas na disko. Ayon sa batas ng grabidad ni Newton, hindi ito dapat mangyari. Kapag mas malayo ang bituin sa gitna,
mas mabagal ang dapat nitong ikot. Para ipaliwanag ito, kailangan nating ipagpalagay na ang nakikitang materya, ang mga bituin, gas at alikabok ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang bigat ng galaxy. Halos 85% ng masa nito ay nagmumula sa isang nakatago at hindi nakikitang substansya na tinatawag nating dark matter. Hindi ito naglalabas, sumisipsip o nagre-reflect ng liwanag. Ang pag-iral nito ay nalalaman lang natin dahil sa epekto ng grabidad nito sa nakikitang materya, para itong isang hindi nakikitang pandikit na nagdidiin sa mga galaxy at kumpol ng galaxy. Kung wala ito, magkakawatak-watak lang ang mga ito. Sa loob ng ilang dekada, walang tigil at walang tagumpay ang pagtatangka ng mga pisiko na matukoy ang mga partikula ng dark matter. Maraming kandidato ang inihain, mula sa magagaang na aksyon hanggang sa mabibigat na WIMPs, weakly interacting massive particles. Nagtayo sila ng malalaking detektor sa ilalim ng lupa. Sinusubukang hulihin ang mga bihirang banggaan ng mga partikulang ito sa ordinaryong materya. Pero sa ngayon, wala pa rin. Lahat ng paghahanap ay nauuwi sa wala, at ito ay nagdudulot ng pagdududa sa maraming sikat na teorya. At sa gitna ng pagkabigong ito, lumabas ang hypothesis ng mirror universe na nagsasabing alam namin kung ano ang dark matter. Ito raw ang mga right-handed neutrino na kailangan para maibalik ang pangkalahatang simetriya ng kosmos. Ang kanilang tinatayang masa at mga katangian ay perpektong tugma upang ipaliwanag ang mga obserbasyon sa astronomiya. Paano ba ipinapaliwanag ng modelong ito ang dark matter? Ayon sa teoryang ito, sa mismong sandali ng Big Bang, napakaraming super heavy right-handed neutrinos ang isinilang. Dahil sobrang bigat at matatag ang mga ito, ang modelo ay nagpapahiwatig na hindi sila maaaring maghiwalay at maging ibang particle. Nanatili sila hanggang ngayon. Wala silang sinasalihang interaksyon maliban sa grabidad. Kaya naman sila ay talagang masasabi nating madilim. Sila ang bumubuo sa malalaking gravitational halos, parang mga higanteng cocoon na siyang pinagmumulan or bumabalot sa mga nakikitang kalawakan or galaxy. Ang paglalarawan na ito ay umaayon sa Standard Cosmological Model na kilala bilang Lambda CDM, kung saan ang CDM ay nangangahulugang cold dark matter or malamig na madilim na materya. Ang ibig sabihin ng malamig ay mabagal kumilos ang mga particle ng dark matter noong maagang bahagi ng universo. Dahil dito, nagawa nilang epektibong magkumpol-kumpol at bumuo ng mga gravitational well o balon ng grabidad na siyang humila sa ordinaryong materya. Ang mga super heavy right-handed neutrinos ay eksaktong ganyan. Sila ang cold dark matter na iyon. Ang lalong nakakaakit sa ideyang ito ay ang pagiging natural nito. Hindi ito pilit. Hindi tayo nagdagdag ng isang bagong particle para lang ipaliwanag ang dark matter. Ang particle na ito ay lumabas bilang natural at hindi maiiwasang bunga ng pangangailangan na ang buong multiverse, ang ating mundo, kasama ang anti-world, ay kailangang maging CPT symmetric. Ang dark matter ay hindi nahiwalay na problema. Ito ay nagiging bahagi ng pangkalahatang solusyon na nagpapaliwanag din sa asymmetry ng materya at antimaterya, dalawang pinakamalaking misteryo sa kosmolohiya ang nalutas sa isang eleganteng kumpas lamang ng theoretical na pag-iisip. Ito ang tanda ng isang napakalakas at napakagandang teorya. Hindi lang nito tinatapalan ang mga butas sa standard model. Nag-aalok ito ng isang ganap na bago, mas malalim
at mas simetrikong pagtingin sa mundo, kung saan ang pag-iral ng dark matter ay kasing natural lamang ng pag-iral ng sarili nating universo. Bukod sa pagpapaliwanag sa dark matter, may iba pang mga prediksyon ang teorya ng salamin na universo, mirror universe, na napakakongkreto at talagang masusubok. Isa rito ay tungkol sa bigat o masa ng mga karaniwan at kaliwang ikot, left-handed, na neutrino, iyong mga kaya nating madetect. Alam nating may masa ang mga neutrino kahit na napakaliit nito. Pinatunayan ito ng mga eksperimento sa neutrino oscillation or pagpapalit anyo ng neutrino. Ito ay ang kakayahan ng isang uri ng neutrino, electron, muon, or tau na magbago tungo sa iba pang uri habang ito ay naglalakbay. Ang pagbabagong anyo na ito ay posible lamang kung may bigat sila. Ngunit ang standard model ay nagsasabing walang masa ang mga neutrino. Ito ang isa pa sa mga pagkakasalungatan nito sa realidad. Sa kabilang banda, ang modelong CPT symmetric na universo ay hindi lang nagpe-predict na dapat may masa ang mga neutrino, kundi nagbibigay din ito ng tiyak na prediksyon para sa kabuuang bigat nila. Ito ay nagmumula sa komplikadong quantum mechanical na interaksyon sa pagitan ng ating magaan na mga kaliwang neutrino at ng kanilang sobrang bigat na mga kanang kapatid na siyang bumubuo sa dark matter. Ang interaksyon na ito na kilala bilang seesaw mechanism ay natural na nagpapaliwanag kung bakit napakagaan ng ating mga neutrino. Kung mas mabigat ang kaniyang kanang kapareha, mas magaan naman ang magiging kaliwa. Ayon sa teorya, ang kabuuang bigat ng tatlong uri ng neutrino ay dapat nasa humigit kumulang 0.120 electron volts, 0.120 electron volts. At ang halagang ito ay kayang abutin ng mga darating na obserbasyon sa kosmolohiya at mga eksperimento sa laboratorio. Kung patunayan ng mga susunod na pagsukat na ganito nga ang kabuuang bigat ng neutrino, magiging ito ang pinakamalakas na hindi direktang ebidensya pabor sa buong konseptong ito. Ito ang sitwasyon kung saan ang refleksyon ay hindi tugma sa orihinal. Ang napakaliit at halos hindi mapansing masa ng pinakamagaan na particle sa ating universo ay maaaring direktang patunay sa pag-iral ng kaniyang sobrang bigat na kakambal sa salamin na mundo, mirror world. Isa pang mahalagang hula ng teoryang ito ay may kinalaman sa mismong katangian ng neutrino. Ang neutrino ba ay sarili nitong antipartikulo? Ang mga partikulong sarili nilang antipartikulo ay tinatawag na Majorana fermion, hango sa pangalan ng Italianong pisikong si Ettore Majorana na humula sa kanilang pag-iral. Kung ang partikulo at antipartikulo ay magkaiba tulad ng electron at positron, tinatawag naman silang Dirac fermion. Hindi sinasagot ng standard model ang tanong na ito tungkol sa neutrino. Gayunpaman, malinaw na hinuhulaan ng modelo ng saling universo, mirror universe model, na ang mga neutrino ay dapat Majorana particle. Direkta itong resulta ng mekanismo kung paano nabubuo ang kanilang masa sa pamamagitan ng interaksyon sa kanilang mga kasosyo na right-handed. Paano ito mapapatunayan? May isang hipotetikal na proseso na tinatawag na neutrinoless double beta decay o ang pagkabulok ng dalawahang beta na walang neutrino. May ilang atomic nuclei na dumadaan sa ordinaryong double beta decay kung saan ang dalawang neutron ay sabay-sabay nagiging dalawang proton, naglalabas ng dalawang elektron at dalawang antineutrino. Ang prosesong ito ay naobserbahan na sa mga laboratorio. Pero kung ang neutrino
ay isang Majorana particle. May isa pang theoretical na proseso na posible. Bagamat napakabihira, ang dalawang neutron ay nagiging dalawang proton at dalawang elektron, habang ang antineutrino na inilabas ay agad-agad mag-a-annihilate, maglalaho sa isa't isa, dahil ang partikulo at antipartikulo ay iisa at hindi na lumalabas mula sa nucleus. Ang mga eksperimentalista sa buong mundo ay hinahanap ang pagkabulok na ito. Kapag ito ay natuklasan, ito ay magiging isang kaganapan na maihahambing ang kahalagahan sa pagkatuklas ng Higgs boson. Ito ang magiging direktang ebidensya na ang neutrino ay Majorana particle, at dahil dito, magiging isa pang matibay na argumento pabor sa teorya na humuhula nito. Ginagawa ang paghahanap sa malalim na mga laboratorio sa ilalim ng lupa upang maprotektahan mula sa cosmic rays gamit ang napakalalaking detektor na gawa sa sobrang dalisay na materyales. Kung sakaling makumpirma ang pagkabulok na ito, nangangahulugan ito na sumilip tayo sa salamin at nakita ang isa pang katangian ng ating mundo na idinikta ng nakatagong dobling bahagi nito. Ang pangatlong susing prediksyon ay umiikot sa pinakaumpisa ng universo, partikular na sa konsepto ng inflation at gravitational waves. Ipinapalagay ng standard na inflation model na sa loob ng napakaikling bahagi ng isang segundo matapos ang Big Bang, nakaranas ang universo ng napakabilis na paglawak or exponential expansion. Ang inflation na ito ang nagpakinang sa universo, kaya naging pantay at patag ito tulad ng nakikita natin. Ito rin ang lumikha sa mga paunang fluctuation sa density, ang binhi kung saan sumibol ang mga kalawakan. Isa ring hula ng teorya ng inflation ang pagbuo ng mga primary gravitational waves, mga alon o dagitab sa mismong istruktura ng space-time. Ang mga relic na gravitational waves na ito ay dapat nag-iwan ng bakas sa polarisasyon ng cosmic microwave background, CMB, na tinatawag nating echo ng Big Bang. Aktibo itong hinahanap ng mga astronomo gamit ang mga teleskopyo tulad ng BICEP/Keck sa South Pole. Subalit, ang Mirror Universe Model ay nag-aalok ng ibang pananaw sa pinakaunang kasaysayan ng kosmos. Sa modelong ito, hindi na kailangan ang standard na inflaton field, ang sinasabing sanhi ng inflation. Sa halip, ang mga katangian ng maagang universo tulad ng pagiging patag, flatness, at pagiging magkakatulad, homogeneity, ay ipinapaliwanag ng mismong CPT symmetric na istruktura nito. Ito ang nagbigay daan sa isang matibay na prediksyon. Walang dapat na primary gravitational waves na nagmula sa inflation. O mas tumpak, ang kanilang amplitude ay dapat na mas mababa kaysa sa kayang matukoy natin sa malapit na hinaharap. Sa makatuwid, mayroon tayong malinaw na basehan para mapabulaanan ang teorya. Kapag nakakita ang mga eksperimento ng primary gravitational waves sa mga susunod na taon, ito ay magiging malaking dagok sa Mirror Universe Model. Ngunit kung patuloy na magiging bigo ang paghahanap at lalong humihigpit ang mga limitasyon sa amplitude ng mga alon na ito, lalo naman nitong palalakasin ang posisyon ng CPT symmetric na kosmolohiya. Isa itong napakagandang halimbawa kung paano gumagana ang siyensya. Gumagawa ang isang teorya ng matapang at mapanganib na hula, at ang kapalaran nito ay nakasalalay sa mga magiging resulta ng obserbasyon sa hinaharap. Nabubuhay tayo sa isang natatanging panahon kung saan ang sagot sa kung ano ang nangyari sa unang segundo ng buhay ng universo ay maaaring makuha habang nabubuhay pa tayo. Balikan nating muli ang lahat ng mga prediksyon nito upang lubos nating maunawaan ang ganda at lohikal na tibay ng konseptong ito.
Una, sinasagot nito ang problema ng baryon asymmetry nang hindi na kailangang magdagdag ng panibagong mga interaksyon. Ginagawa lang ito sa pamamagitan ng pag-aakalang mayroon tayong CPT symmetric na kakambal ng ating universo. Pangalawa, ito mismo ang natural na naglalabas ng kandidato para sa dark matter. Ang sobrang bigat, super heavy, na right-handed neutrino na mahalagang elemento para maibalik ang simetriya. Pangatlo, nagbibigay ito ng tiyak na halaga, value, para sa kabuuang masa ng mga ordinaryong neutrino at pwede itong mapatunayan sa mga susunod na eksperimento. Pang-apat, iginiit nito na ang mga neutrino ay mga partikulo ng Majorana at matutukoy ito sa pamamagitan ng paghahanap sa tinatawag na neutrinoless double beta decay. At panglima, ipinapredikta nito na walang makikitang primordial gravitational waves na nagmula sa cosmic inflation. Walang ibang teorya sa ngayon ang kayang magyabang ng ganitong kalawak na saklaw ng mga fundamental na problema at ng ganitong dami ng tiyak at mapapatunayang prediksyon. Ang teoryang ito ay hindi lang nagbibigay solusyon sa iisang issue. Nag-aalok ito ng isang nagkakaisa at buong balangkas para maunawaan ang pinakamalaking misteryo sa particle physics at cosmology. Ikinakabit nito ang napakaliit na mundo ng mga neutrino sa malaking mundo ng mga galaxy at dark matter. Sinasalita nito ang ating kasalukuyan sa pinakaunang sandali ng Big Bang. At lahat ng ito ay nakabatay sa isang simple at malalim na prinsipyo, ang prinsipyo ng CPT symmetry na inilapat sa buong universo. Siyempre, hindi pa ito ganap na napatunayan. Maaari pa itong maging mali. Ngunit ang panloob na lohika nito, ang taglay nitong ganda, at ang kakayahan nitong magbigay prediksyon ay ginagawa itong isa sa pinakakagiliw-giliw na direksyon sa modernong theoretical physics. Pinipilit tayo nitong tingnan ang mundo at ang ating lugar dito sa isang bagong paraan. Ngayon, pag-isipan natin ng malalim ang mga pilosopikal na epekto ng konseptong ito. Kung tama ang teorya, nangangahulugan ito na ang ating universo ay hindi lahat ng umiiral. Kalahati lamang ito ng isang mas malaki at talagang symmetrical na istruktura. Binababa nito ang ating kosmos mula sa trono ng pagiging natatangi at ginagawa lang itong isa sa dalawang bahagi ng kabuuan. Ang ideyang ito ay umaayon sa mga sinaunang alamat at turo ng pilosopiya tungkol sa dualismo, ang pagkakaisa ng magkasalungat, tulad ng yin at yang, kaguluhan at kaayusan. Ngunit dito, ang dualismong ito ay nagkakaroon ng konkretong pisikal na anyo, materya at antimaterya, oras na umaagos pasulong, at oras na umaagos paatras. Ang ating pag-iral na binubuo ng materya ay lumalabas na hindi isang pribilehiyo, kundi isa lamang nagkataong pagpili sa isa sa dalawang posibilidad. Sa anti-universe, maaaring mayroong anti-physicist na nagtatanong kung bakit ang kanilang mundo ay gawa sa antimaterya at hindi sa materya. Ang mismong konsepto ng oras ay nagiging mas komplikado. Kung may universo kung saan ang oras, sa ating pananaw, ay umaagos pa atras, sinisira nito ang ating likas na pag-unawa sa oras bilang isang universal at isang direksyong ilog. Marahil, ang tinatawag nating pana ng oras ay isang lokal na pangyayari lamang na idinidikta ng termodinamika sa loob ng bawat kambal universo. Ngunit sa mas fundamental na antas, sa buong CPT symmetricong multiverse, walang natatanging direksyon ng oras. Ang Big Bang ay humihinto sa pagiging ganap na simula at nagiging isang point of bifurcation o isang punto ng simetriya. Tinatanggal nito ang nakababagabag na tanong, ano ang bago mag-Big Bang?
Ang sagot ay maaaring walang anuman bago nito dahil ang mismong tanong ay mali. Ang Big Bang ay hindi isang pangyayari sa loob ng oras, kundi ang pangyayaring nagbigay buhay sa mismong oras at sa dalawang magkasalungat na direksyon pa. Ang isa sa pinakamabigat na katwiran na pumapabor sa teoryang ito ay ang pagiging minimalista nito. Alalahanin kung gaano karaming karagdagang konsepto ang kailangang ipasok ng ibang mga teorya para lang malutas ang mga problema ng standard model. Para ipaliwanag ang inflation, kailangan natin ng inflaton, isang bagong scalar field na may napaka-espesyal na katangian. Para naman sa dark matter, kailangan natin ng WIMPs o actions, mga partikulong bago at hindi pa kailanman naobserbahan. At para ipaliwanag ang baryon asymmetry, kailangan ng mga bagong interaksyon na lumalabag sa conservation laws. Ang teorya ng mirror universe ay hindi nangangailangan ng alinman sa mga ito. Nakasalig ito sa mga sangkap na kilala na sa standard model, dagdag pa ang isa, ang right-handed neutrino. Ngunit kahit ang partikulong ito ay hindi basta-bastang ipinasok, kailangan ito upang maibalik ang simetriya at ito ang natural na partner ng left-handed neutrino na alam na natin. Ang konseptong ito ay sumusunod sa prinsipyo na kilala bilang Occam's razor. Huwag paramihin ang mga entidad kung hindi naman kailangan. Nag-aalok ito ng pinakamatipad at eleganteng solusyon sa maraming problema. Sa halip na magdagdag ng panibagong detalye sa kasalukuyang larawan, inaanyayahan tayong tingnan ang mismong larawan mula sa ibang anggulo at makita na mas simple at mas simetriko pala ito kaysa sa inakala natin. Sa agham, madalas na ang pinakatamang mga teorya ay siya ring pinakamaganda at pinakasimple. Mas simple ang teorya ni Copernicus kaysa sa sistema ni Ptolemy na may mga epicycle. Ang theory of relativity ni Einstein ay mas elegante kaysa sa teorya ng ether. Siguro, sa kasong ito, ang ideya ng CPT symmetric multiverse ang magiging simpleng susi na magbubukas sa atin ng susunod na pinto sa pag-unawa kung paano gumagana ang mundo. Simulan nating suriin ang mga posibleng pagtutol at mga kahinaan ng teoryang ito. Walang teorya ang ganap na perpekto at itong pinag-uusapan natin ay mayroon ding mga katanungan. Isa sa mga pangunahing katanungan ay umiikot sa mismong punto ng Big Bang. Sa modelong ito, nananatili itong isang singularity, isang punto na may walang hanggang densidad at temperatura kung saan ang mga batas ng pisika na ating alam ay hindi na gumagana. Inilalarawan ng teorya ng napakaganda ang nangyayari pagkatapos ng puntong ito sa dalawang direksyon ng oras, subalit hindi nito inilalarawan ang mismong punto. Upang lubos na maintindihan ito, kailangan pa rin natin ng teorya ng quantum gravity na siyang mag-uugnay sa general relativity at quantum mechanics. Ang isa pang katanungan ay tungkol sa mekanismo kung paano naghiwalay at nag-evolve ang dalawang universo sa paraang nangyari. Bakit ang lahat ng matter ay napunta dito at ang lahat ng antimatter naman ay napunta doon? Pinagpapalagay ito ng teorya bilang bunga ng CPT symmetry, ngunit ang detalyadong dinamikong mekanismo ng paghihiwalay na ito ay kailangan pa ring balangkasin. Bukod pa rito, bagamat ang mga prediksyon ng teorya ay tiyak, ang pagpapatunay sa mga ito ay nasa dulo na ng ating mga teknolohikal na kakayahan. Ang paghahanap sa neutrinoless double beta decay ay isang napakahirap na eksperimento na posibleng tumagal pa ng maraming taon. Ang pagsukat sa kabuuan ng masa ng neutrino ng may sapat na katumpakan ay isa ring napakalaking hamon.
At kahit na hindi natin matuklasan ang primordial gravitational waves, maaari pa rin itong ipaliwanag sa loob ng ilang particular na inflationary models. Ibig sabihin, walang isa man sa mga pagsusuri ang ganap na makakapagdesisyon. Tanging ang pinagsama-samang resulta lamang ng maraming independenteng eksperimento ang makakapagpatunay o makakapagpabulaan sa magandang hipotesis na ito. Ngunit diyan, umiikot ang esensya ng proseso ng siyensya sa matagal at masusing pagtatrabaho upang subukin ang mga matatapang na ideya. Ikukumpara natin ang teoryang ito sa pangunahing katunggali nito pagdating sa pagpapaliwanag sa simula ng universo, ang tinatawag na inflationary paradigm ng inflation. Gaya ng nabanggit na, ipinapalagay ng inflasyon ang sobrang bilis na paglawak sa mismong mga unang saglit matapos ang Big Bang. Ito ay matagumpay na nagbibigay solusyon sa ilang malalaking problema sa kosmolohiya. Kabilang dito ang horizon problem, kung bakit magkakapareho ang temperatura ng magkakaibang rehiyon ng universo na hindi naman dapat nagkaroon ng koneksyon. Ang flatness problem, kung bakit halos perpektong patag ang geometriya ng ating universo. At ang monopole problem, kung bakit hindi natin napapansin ang mga exotic heavy particle na dapat ay marami sanang nabuo. Gayunpaman, may sariling mga pagsubok ang implasyon. Una, hindi natin lubos na alam ang katangian ng inflaton, ang field o larangan na sanhi ng paglawak na ito. Pangalawa, karamihan sa mga inflationary model ay nagbubunga ng tinatawag na walang hanggang inflasyon, eternal inflation. Lumilikha ito ng walang katapusang dami ng bubble universes na may iba't ibang katangian na siyang nagpapahirap na patunayan o pabulaanan ng teorya. Sa kabilang banda, ang teorya ng salamin na universo ay nag-aalok ng ibang solusyon sa ilan sa mga problemang ito. Halimbawa, ang horizon problem ay maaaring lutasin kung ipapalagay natin na bago ang pagtalbog, bounce, na siyang Big Bang, mayroon muna ng bahagi ng pag-urong, compression, kung saan ang buong universo ay may causal connection or sanhi at epektong ugnayan. Samantala, ang pagiging patag at ang pagkakapare-pareho, homogeneity, ay natural na resulta lamang ng CPT symmetric na pagkakabuo. Bukod pa rito, hindi nito problema ang walang hanggang implasyon at nag-aalok ito ng mas limitado at mas mahuhulaang predictable senaryo. Sa katunayan, dalawang magkaibang pilosopiya ang pinag-uusapan dito. Ang inflationary paradigm ay sinisikap ipaliwanag ang mga katangian ng ating mundo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong konsepto at mekanismo sa maagang kasaysayan nito. Samantala, ang mirror universe paradigm naman ay sinisikap ipaliwanag ang parehong mga katangian batay sa isang fundamental na prinsipyo ng simetriya na nag-uugnay sa ating mundo sa hindi natin nakikitang kambal. Kung alin ang tama sa dalawang ito, ang hinaharap na lamang ang makapagsasabi. Balik-aralan natin ang ating orihinal na metapora, ang salamin. Napag-usapan natin na ang refleksyon ay hindi na eksaktong tugma sa orihinal. Ngunit ngayon, naiintindihan natin na itong discrepancy o kawalan ng pagkakapareho ang mismong esensya. Hindi ito depekto, kundi ito ang pinakamahalagang impormasyon na maaari nating makuha. Isipin mo, nakatingin ka sa isang perpektong salamin. Wala kang malalaman na bago tungkol sa sarili mo, kundi ang mga alam mo na. Ngayon, isipin mong bahagyang baluktot ang salamin. Sa pamamagitan ng katangian ng pagbaluktot na ito, marami kang matututunan tungkol sa mga katangian mismo ng salamin. Sa ating analohiya,
Ang maliliit at halos hindi mapansing asimetriya ng ating mundo ay siyang mga pagbaluktot na nagtuturo sa atin tungkol sa katangian ng mas malawak at CPT-symmetric na multiverse. Ang paglabag sa CP symmetry sa pagkabulok ng mga kaon na nagpahintulot sa matter, materya, na mangibabaw sa antimatter dito sa ating bahagi ng universo ay hindi isang pagkakamali ng kalikasan. Ito ay isang kinakailangang kondisyon para tayo ay umiral na perpektong sinuklian ng kabaligtarang proseso sa anti-universo. Ang napakaliit na bigat ng neutrino ay hindi basta isang random na konstante, kundi isang refleksyon ng pagkakaroon ng kanilang napakabigat na katambal na siyang bumubuo sa dark matter, madilim na materya. Ang chirality ng buhay na ang lahat ng ating amino acid ay kaliwete ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng paglabag sa p-symmetry ng weak interaction, mahinang interaksyon, na may kabaligtarang senyales sa anti-universo. Kung gayon, ang pinaka-fundamental at pinaka-misteryosong katangian ng ating mundo ay ang mga mismong tahi at lamat sa ibabaw ng kosmikong salamin. Sa pamamagitan nito, maaari nating mabuo muli ang kumpleto, simetriko, at mas ingranding larawan ng realidad. Tayo mismo ang refleksyong hindi tugma at sa mismong hindi pagkakatugma na ito, matatagpuan ang susi sa lahat ng hiwaga. Dahil sa teoryang ito, napag-iisipan din natin ang konsepto ng multiverse. Nitong mga nakaraang dekada, naging napakapopular ng ideyang ito sa larangan ng physics at cosmology. Pero kadalasan, inuugnay ito sa string theory or eternal inflation na nagpapahiwatig ng halos walang katapusang dami ng universo na may iba't ibang batas ng physics at constants. Ang ganitong uri ng landscape ng mga universo ay napakahirap patunayan. Kaya naman, inakusahan ito ng maraming kritiko na lumalayo na sa siyensya at pumapasok na sa larangan ng metaphysics. Ang multiverse na inaalok ng CPT symmetric model ay ganap na kakaiba. Hindi ito isang walang hanggang kalipunan ng mga random na mundo, kundi isa itong malinaw na istruktura na may dalawang minimalistikong bahagi. Ang ating universo at ang eksaktong CPT double nito. Kaya hindi ito multi-universe, kundi mas tama itong tawaging bi-universe. At hindi tulad ng inflationary landscape, nagbibigay ang modelong ito ng konkreto at napapatunayang hula tungkol sa mismong katangian ng ating mundo. Hindi man natin direktang makita o makontak ang anti-universo, maaari nating pag-aralan ang mga hindi direktang epekto nito dito mismo sa ating laboratorio. Sa pag-aaral ng mga katangian ng neutrino, sa paghahanap ng neutrinoless double beta decay, at sa pagsukat sa mga parameter ng cosmic background radiation, para na rin nating pinag-aaralan ang kabuuan ng B-Universe. Mas siyentipiko at mas kapakipakinabang itong paraan ng pagtingin sa ideya ng multiverse. Ibinabalik nito ang konsepto mula sa pilosopikal na espekulasyon patungo sa aspeto ng napapatunayang physics. Siguro, ito na ang unang hakbang para maunawaan natin na ang ating mundo ay hindi nag-iisa. Ngunit, sa halip na mawala sa isang walang katapusang dami ng mga random na mundo, tayo ay bahagi ng isang elegante at maayos na dual structure. Isipin natin kung paano kaya ang magiging takbo ng kasaysayan ng tinatawag nating biuniverso. Sa T ay katumbas ng zero. Naganap ang Big Bang or marahil isa itong Big Bounce mula sa naunang yugto ng pag-urong. Mula sa puntong ito, patungo sa direksyon ng positibong panahon, nagsimulang lumawak at lumamig ang ating universo. Dito nangyari
ang mga prosesong pamilyar sa atin. Nabuo ang mga partikulo at antipartikulo, ngunit may bahagyang kalamangan ang mga nauna, sanhi ng paglabag sa simetriya ng CP. Na-annihilate ang antimaterya, nag-iwan ng baryonic matter kung saan nabuo ang mga bituin at galaksy. Patuloy na lumalawak ang universo dahil sa dark energy. Kasabay nito, mula sa parehong punto ng T ay katumbas ng zero patungo sa direksyon ng negatibong panahon, nagsimulang mag-evolve ang tinatawag na anti-universo. Para sa atin, ang oras nito ay bumabaliktad. Lumalawak din ito kaugnay sa sarili nitong panahon, ngunit ang bumubuo rito ay antimaterya. Mayroon din itong bahagyang kalabisan ng antibaryon kaysa sa baryon. Dito nabuo ang mga anti-galaxy at anti-bituin. Ang entropiya nito ay lumalaki, sumusunod sa sarili nitong daloy ng panahon. Para sa pananaw ng Diyos o isang hypothetical na tagapagmasid na wala sa sakop ng panahon, ang buong larawan ay mukhang ganap na simetriko. Para itong isang sunglass kung saan sabay na bumubuhos ang buhangin mula sa sentro patungo sa magkabilang direksyon. Ang kabuuang dami ng buhangin o materya at antimaterya ay nananatiling konstante at katumbas ng zero. Ang kabuuang entropiya ng sistema ay maaari ring manatiling hindi nagbabago dahil ang paglago sa isang bahagi ay binabalanse ng paglago sa kabila. Ang ganitong pananaw ay nagtataglay ng malalim na kagandahang pang-estetika at pagiging kumpleto, isang bagay na kinukulang sa standard na cosmological na modelo, kasama ng hindi nito maipaliwanag na panimulang estado at mga nababagong simetriya. Pero teka, paano naman ang dark energy? Ito ang bumubuo sa ikatlong malaking misteryo ng kosmolohiya. Base sa mga obserbasyon ng mga malalayong supernova noong huling bahagi ng dekada 90, lumabas na ang paglawak ng ating universo ay hindi bumabagal dahil sa grabidad, gaya ng inaasahan. Sa halip, ito ay bumibilis. Para ipaliwanag ito, ipinakilala ang konsepto ng dark energy, isang mahiwagang substansya na may negatibong presyon. Ito ay pantay na nakakalat sa buong espasyo at kumikilos na parang antigrabidad. Inilalayo ang mga kalawakan mula sa isa't isa. Ang dark energy ang bumubuo sa halos 70% ng kabuuang energy density ng universo. Ang standard model ay walang maibigay na paliwanag tungkol sa likas na katangian o magnitude nito. Ang mga theoretical na kalkulasyon nito, batay sa quantum physics, ay nagbigay ng halaga na 120 orders of magnitude, 120 beses na mas malaki kaysa sa nakikita natin. Ito ang pinakamalaking paglihis sa pagitan ng teorya at eksperimento sa buong kasaysayan ng agham. Maaari bang magbigay linaw ang teorya ng salaming universo sa misteryong ito? Sa kasalukuyan, hindi direktang oo ang sagot. Sa forma nito ngayon, wala itong tiyak na hula tungkol sa likas na katangian ng dark energy. Gayunpaman, maaari itong maging tugma sa ilang ideya. Halimbawa, kung titingnan natin ang buong B-universe o dalawang magkasabay na universo bilang isang solong sistema, maaaring ipagpalagay na ang kabuuang cosmological constant nito na siyang naglalarawan sa dark energy ay zero. Ito ang pinakanatural na sagot kung pagbabasihan natin ang simetriya. Samantala, ang maliit na positibong halaga na ating naobserbahan ay maaaring epekto lamang ng pagbabago-bago o kaya naman resulta ng interaksyon sa pagitan ng dalawang universo. Ito ay pawang spekulasyon pa lamang, pero ipinapakita nito na ang bagong paradigm na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong daan
upang lutasin ang ikatlong malaking problema. Kapag nagtagumpay tayong isama ang dark energy sa larawang ito, makakamit natin ang tinatawag ng mga pisiko na theory of everything, isang nagkakaisang paglalarawan ng lahat ng pangunahing puwersa at particle sa kalawakan. Balikan natin ang right-handed neutrinos na sa modelong ito ay itinuturing na mga dark matter particles. Bakit natin sila tinatawag na sterile? Dahil hindi sila nakikipag-ugnayan sa tatlo sa apat na pangunahing puwersa sa universo, ang malakas, mahina, at elektromagnetiko. Tanging grabidad lang ang kanilang nararamdaman. Dahil dito, halos imposible silang direktang makita. Tumagos lang sila sa atin, sa buong mundo, at pati na rin sa araw nang walang iniiwang bakas. Gayunpaman, hindi naman sila ganap na sterile. Gaya ng nabanggit na, mahina lang ang kanilang interaksyon sa ordinaryong left-handed neutrinos sa pamamagitan ng tinatawag na seesaw mechanism. Ang interaksyong ito ay napakahina, ngunit maaari itong magdulot ng isang nakakainteres na epekto. Ang sobrang bigat na right-handed neutrinos na bumubuo sa dark matter ay maaaring unti-unti, napakabagal, na maagnas o mag-decay. Isa sa mga posibleng resulta ng pagkaagnas ay ang paghiwalay sa isang ordinaryong neutrino at isang photon, o kaya naman sa isang electron at positron. Dahil sa napakalaking masa nila, ang enerhiya ng mga produkto ng decay ay magiging napakataas din. Kung makikita natin ang ganitong mga high-energy photons o neutrinos na nanggagaling sa lahat ng direksyon sa kalawakan, lalo na sa sentro ng ating galaksya, kung saan pinakamalaki ang densidad ng dark matter, ito na ang magiging diretsong ebidensya ng pagkaagnas ng dark matter. Ang mga astrophysical observatory tulad ng Fermi Gamma Ray Space Telescope o ang Ice Cube Neutrino Observatory sa Antarctica ay sadyang naghahanap ng ganitong klasing mga signal. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang clear at definitive na ebidensya ng dark matter decay, pero tuloy-tuloy ang paghahanap. Kung sakaling makita ang signal na ito at ang enerhiya ng mga produkto ay tumugma sa prediksyon ng Mirror Universe Model, ito ay magiging isang malaking tagumpay para sa teoryang ito. Mas matibay pa marahil kaysa sa anumang eksperimento na isasagawa sa laboratorio. Isang tanong na laging lumalabas: kung ang anti-universo ay umaatras sa oras, hindi ba ito lumalabag sa prinsipyo ng sanhi at epekto or kausalidad? Posible ba tayong makakuha ng impormasyon mula sa sarili nating hinaharap na galing sa kanila? Ang simpleng sagot, hindi. Ang dalawang universo ay walang direktang koneksyon pagdating sa kausalidad. Nagkita lamang sila sa iisang punto, sa sandali ng Big Bang. Pagkatapos noon, naghiwalay na ang kanilang mga landas. Walang tulay o mga wormhole na nagkokonekta sa kanila. Hindi kayang lampasan ng impormasyon ang harang na nilikha ng Big Bang. Bukod pa rito, ang konsepto ng pag-atras sa oras ay relatibo lamang. Para sa isang tagamasid sa anti-universo, ang kanilang oras mismo ang umaabante at ang sa atin ang umaatras. Ang kanilang sanhi at epekto ay gumagana sa sarili nilang direksyon ng oras. Ang mga pangyayari sa kanilang nakaraan ay umaapekto sa kanilang kinabukasan. Kaya, walang nagaganap na grandfather paradox or ang pagkakaroon ng hindi posibleng sitwasyon. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang mundo ay mas malalim. Hindi ito nasa antas ng direktang pagpapalitan ng mga senyalis, kundi nasa antas ng mga pangkalahatang batas at konstante na itinatag noong sila ay sabay na isinilang. Ito ay parang dalawang gear sa isang makina
na umiikot sa magkabilang direksyon. Hindi sila nagpapasa ng impormasyon sa isa't isa, ngunit ang kanilang galaw ay nagkakaisa at sumusunod sa iisang pangkalahatang disenyo. Ang mga katangian ng neutrino sa ating universo ay nakakaalam ng pag-iral ng kanilang mga kasangga sa anti-universo. Hindi dahil nakatanggap sila ng signal mula roon, kundi dahil bahagi sila ng iisang quantum mechanical system na inilarawan ng iisang pangkalahatang equation. Ito ay isang napakapino at malalim na punto na naghihiwalay sa teoryang ito mula sa mga simpleng ideya tungkol sa paglalakbay sa oras. Nakakaintriga isipin na ang ideya ng isang universo na umaatras sa panahon ay matagal na. Noong 1940s pa, iminungkahi na ng dakilang physicist na si Richard Feynman ang isang interpretasyon kung saan ang isang antiparticle ay isa lamang ordinaryong particle na bumabalik sa takbo ng oras. Halimbawa, ang positron ay maaaring tingnan bilang isang elektron na ang world line, linya sa espasyo-panahon, ay nakadirekta mula sa hinaharap patungo sa nakaraan. Bagamat nagsimula ito bilang isang taktika lamang sa matematika na nagpapadali sa mga kalkulasyon sa quantum electrodynamics, QED, palagi nitong ginigising ang imahinasyon ng marami. Sa esensya, kinuha ng teorya ng salaming universo, Mirror Universe Theory, ang ideyang ito ni Feynman at inilapat hindi lang sa individual na mga particle, kundi sa buong universo. Itinaas nito ang konsepto mula sa isang mathematical formalism tungo sa isang pisikal na realidad. Ang ating universo ay binubuo ng mga particle na sumusulong sa oras, samantalang ang anti-universe ay binubuo ng parehong mga particle ngunit umaatras sa oras na siyang nakikita natin bilang mga anti-particle. Ang konseptong ito ay may pagkakapareho rin sa tinatawag na one-particle hypothesis ni John Wheeler na pabirong nagmungkahi na lahat ng mga elektron sa universo ay iisa lamang, ang elektron na walang katapusang naglalakbay pabalik-balik sa panahon. At ang pagdaan nito sa ating temporal na dimensyon ang dahilan kung bakit tila napakarami nating nakikitang iba't ibang particle. Bagamat hindi kasing radikal ang teorya ng salaming universo, namana nito ang diwa ng paghahanap ng malalalim na koneksyon at simetriya na nakatago sa likod ng tila napakasalimuot at napakaraming pagkakaiba-iba sa mundo. Subukan nating isipin na namumuhay tayo sa isang mundo kung saan napatunayan na ang teoryang ito. Kinumpirma ng mga sumunod na eksperimento ang katangian ng neutrino bilang isang Majorana particle. Nasukat ang kabuuan ng kanilang masa at ito ay perpektong tumugma sa inaasahan. Hindi man natagpuan ng mga astronomo ang mga primary gravitational waves. Posibleng nakakuha sila ng senyales mula sa paghina o paghiwalay ng dark matter. Paano magbabago ang ating pananaw sa mundo? Una, magkakaroon tayo ng halos kumpleto at saradong paglalarawan ng fundamental physics. Ang standard model ay lalawak at madaragdagan at ang tatlo nitong pangunahing problema, ang asymmetry ng matter, ang dark matter, at ang masa ng neutrino ay malulutas sa ilalim ng isang nagkakaisang konsepto. Ito ay magiging isang tagumpay na maihahalin tulad sa mismong pagkakagawa ng standard model noong dekada 70. Ikalawa, ang ating pagkaunawa sa kosmos ay magiging mas kakaiba, ngunit kasabay nito ay mas maayos. Malalaman natin na ang ating mundo ay isa lamang sa dalawang kalahati ng realidad, na mayroong salamin na mundo, mirror world, na binubuo ng antimatter kung saan ang oras ay dumadaloy ng pabalik. Ang kaalamang ito ay malamang na walang praktikal na gamit
sa pang-araw-araw na buhay, ngunit babaguhin nito ng husto ang ating pilosopikal na pagtingin sa pag-iral. Malalaman natin na tayo ay bahagi ng isang napakalaking, perpektong simetriko na istruktura. Posibleng maapektuhan pa nito ang ating sining, kultura at relihiyon tulad ng ginawa ng teorya ni Copernicus o ng evolution ni Darwin noong araw. Ang kaalaman na ang universo ay may kabaligtaran o ibang panig ay magtutulak sa atin na bigyang pansin ng lahat mula sa pinagmulan ng buhay hanggang sa huling kapalaran ng kosmos. Kaya ano ba talaga ang magiging hantungan ng ganitong uri ng universo? Alam natin na ang ating universo ay patuloy at mabilis na lumalawak at malamang nahahantong ito sa tinatawag na thermal death, kamatayang dulot ng init. Ito ay isang estado ng maximum entropy kung saan maglalaho na ang lahat ng bituin, mag-e-evaporate ang black holes, at ang matitira na lang ay isang malamig, madilim, at walang lamang kalawakan na punong-puno ng napakakaunting particle. Ngayon, paano naman ang anti-universo? Para sa mga naninirahan doon, ganoon din ang magiging hantungan nila sa sarili nilang time frame. Pero para sa atin, na tagalabas at tagamasid, ang ebolusyon nito ay parang pag-urong na kumikipot pabalik sa Big Bang Point kasabay ng pagbaba ng entropy. Nagdudulot ito ng isang napaka-interesanting pananaw. Posibleng ang buong biouniverso ay nananatiling stationary o kaya naman ay cyclic, paikot-ikot. Siguro, ang sandali ng Big Bang ay hindi lang simula o kapanganakan, kundi ito rin ang kamatayan ng anti-universo at vice versa. Sa ilang cyclic models ng kosmolohiya, iminumungkahi na pagkatapos ng yugto ng paglawak ay susunod ang yugto ng pag-urong na magtatapos sa panibagong Big Bang. Sa konteksto ng ating teorya, posibleng ang ating universo at ang anti-universo ay sila mismo ang dalawang yugto ng iisang walang hanggang siklo. Ang ating universo ay ang pagbuga ng hininga, exhale, ng cosmos, habang ang anti-universo naman ay ang pagsinghot, inhale, nito. Hindi sila nagpapalit-palit ng magkakasunod, kundi sabay silang umiiral tulad ng dalawang bahagi ng iisang barya na nagsisiguro ng walang hanggang pag-iral at muling pagsilang ng realidad. Siyempre, ang ideyang ito ay lumalabas na sa mahigpit na sakop ng siyensya at pumapasok na sa larangan ng metaphysical speculation. Ngunit ang ganitong uri ng ideya ang kadalasang nabubuo sa pagtatagpo ng mga dakilang teorya na nagpapalawak sa hangganan ng ating kaalaman. Sa pagbubuod, ang teorya ng salamin na universo, Mirror Universe Theory, ay kumakatawan sa isa sa pinakamaganda, pinakamatapang at pinakamapangakong ideya sa modernong agham na fundamental. Nag-aalok ito ng solusyon hindi lang sa isa, kundi sa marami pang malalalim na misteryo ng pisika at kosmolohiya. Ito ay nakabatay sa isa sa pinakapundamental na prinsipyo ng kalikasan, ang prinsipyo ng simetriya. Sinasabi ng teoryang ito na ang kawalan ng balanse at asimetriya na nakikita natin sa ating mundo ay isa lamang ilusyon na likha ng ating lokal at limitadong pananaw. Pero kung titingnan natin ang buong larawan, makikita natin ang perpektong kaayusan na CPT symmetric. Dito, ang ating universo at ang antikambal nito na umaatras sa takbo ng panahon ay dalawang perpektong balanse na kalahati ng iisang kabuuan. Ang teoryang ito ay naglalabas ng mga tiyak at masusubok na hula tungkol sa mga katangian ng neutrino, dark matter, at cosmic microwave background. Ang kapalaran nito ay malalaman sa mga eksperimento at pagmamasid sa darating na mga dekada. Ngunit sa kabilaman ng kung mapapatunayan itong tama o hindi, nagampanan na nito ang papel nito
sa pagpilit sa ating tingnan sa bagong paraan ang pinakapundasyon ng ating mundo, ang kalikasan ng oras, materya, at simetriya. Ipinakita nito na kung minsan, upang lutasin ang pinakakomplikadong palaisipan, hindi mo kailangang magdagdag ng bagong detalye, kundi tingnan lang ito sa salamin. At marahil, doon mismo, sa baluktot at tila hindi magkatugmang refleksyong iyon, nakatago ang katotohanan. Kaya, matapos nating lakbayin ang sentro ng pinakamalalaking misteryo ng kosmos, nasaksihan natin kung paanong ang isang napakagandang ideya ay nagbigay linaw sa lahat. Lumabas na ang universo pala ay isang salamin at ang pinakakamangha-manghang pagtuklas ay ito, ang kanyang hindi pagiging perpekto, ang kanyang asymmetry o ang hindi tugma sa refleksyon. Hindi ito depekto, kundi ito ang susi sa pag-unawa. Dahil lang sa hindi pagkakapareho na ito, kaya tayo umiiral. Ito rin ang nagtuturo sa atin sa nakatagong kalikasan ng dark matter. At ito ang nagtatakda sa napakaliit na masa ng pinakamahirap hulihin na particle, ang neutrino. Ang hinuha ng anti-universo, ang ating CPT kambal sa kabilang panig ng Big Bang ay ginagawang perpektong kaayusan ang tila kaguluhan. Sinasabi nito sa atin na ang ating mundo ay kalahati lamang ng katotohanan, isang bahagi lang ng barya. At sa kabilang panig, may kapareho tayong mundo, pero gawa sa antimatter kung saan umaatras ang takbo ng oras. Naghihintay pa ang teoryang ito ng kumpirmasyon o pagpapatunay na mali ito. Ngunit binago na nito ang ating pananaw sa realidad. Ipinapakita nito kung gaano kalalim, kakaiba at kaganda ang istruktura ng ating kosmos. Salamat sa paglalaan ng oras na ito kasama ko upang pagnilayan ang disenyo ng ating mundo. Sana ay nagbigay sa inyo ang lekturang ito ng mga bagong ideya na pag-iisipan at ng mahimbing na pagtulog. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito at pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang ating mga susunod pang paglalakbay sa dulo ng ating kaalaman. At ngayon, ang aking pangunahing tanong sa inyo, sa tingin ninyo, ano ang nasa kabilang panig ng kosmikong salamin? Mayroon nga ba tayong antikopya doon na nabubuhay sa paatras na oras? Ibahagi ang inyong mga ideya sa comment section. Magandang gabi.